Mapagpalang araw sa inyong lahat. Diyos na agaw tanig mo aming awawagi nga kaiban agku awan to fema. Naimbag nga aldaw kata kayo amin kakapsat ko nga Ilocano. Welcome back sa ating vlog na si Kuya Agusting Adventure. Maraming salamat guys sa inyong thank you so much for your support my channel. Dito tayo ngayon guys sa daan ng Buraida to going to Hail Corner Aljov. So ali kayo guys, inyo ako samahan sa aking road adventure. And guys, ang ating dinadaanan ngayon, malayo pa tayo guys sa ating destination. Merong mahigit kumulang pa 500 km ang ating tatakbuhin bago makarating tayo doon sa ating unang pagdeliveran. Pero ayos lang yun guys, malayo man ng duka sa tingin, basta kasama ko kayo sa aking pagbablog at panunood sa aking mga upload na video, ay sigurado mararating natin yan saan man sulok dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Tulad na lang ngayon guys, malayo man ng duka sa tingin, mararating pa rin ni Kuya Agusting Adventure. Shout out sa lahat ng aking mga minamahal mga viewers and subscribers and followers. Shout out to all of you my friend. Thank you so much for your support here in my channel. Happy Sunday morning to all of you. Lagi po tayo mag-iingat guys sa anuman ng ating gawain ngayong araw na ito. Yung inyong ingatan ng inyong mga sarili, lalong-lalo na sa mga kapwa kong truckers, truck drivers here in Kingdom of Saudi Arabia and outside of the country. Mag-iingat po tayong lahat. Dito inaayos nila yung daan dito na mga bitak-bitak na daan, asfalto. Maganda pa yung iba maganda pa na pinapagbak na. Yan tuloy na yan guys. Yan yung pagkumanan ka dyan, yan yung daan na papunta dun sa farm na Almaray. Pag kumaliwa ka naman dyan sa ibaba ng tulay, kumaliwa ka, yan yung papunta dun sa poultry na Almaray din. Maraming poultry guys sa Almaray, saka yung farm, marami siyang farm, poultry farm, agriculture farm, ano ba yung dairy farm, marami silang farm.
Inyo yung tulay dito talagang matataas. Talagang pasadya talaga yung mga tulay dito. Naglalaki ang mga tulay. Yan o, taas yan o. Talaga yung tulay. Kahit na gaano kalaki yung itatransport yan, hindi nasayad. Dahil pinasadya talaga yung taas yan. Naihi si Kalokoy. Hahataw si Kalokoy. Almaray, King of the Road. Pag naihi, tabi. Para umihi. Kaya nga, King of the Road eh. Dito, yung tower ng yung main tower ng kuryente. Ito nyo guys, sa lalaki. Tataas. Kahit bagyo hindi magibayad dahil talagang bakal. Pero wala namang bagyo rito sa Saudi. Sunstorm lang yung meron, pero malakas din yung sunstorm. Nakakabuwal din ng sasakyan yun. Pilipinas lang yung may mga bagyo dyan. Kasi yan, pinaliputan ng dagat eh. Napakaliwanas guys, napakaganda ng umaga. Itong this road is Buraida Corner Hail going to Aljo and Sakaka RR and also to Kurayat Jordan.
wala tayong kakumpoy ngayon guys. Wala tayong kakumpoy dahil dito sa biyahe na ganito na gatas, palakasan ng tibay ng dibdib, lakas ng loob. Huwag kang mawalan ng pag-asa at huwag kang mong hinain ang inyong loob. Kailangan tibayin mo at isakripisyo mo para sa kinabukasan ng pamilya mo. Kaya dito guys sa Saudi, yung mga ibang driver noon, marami na akong marami na akong na-experience ng mga driver, na mga kapwa ko mga driver na Pilipino dati na sa Pilipinas ang tatapang nila, kala mo kumakain ng tao. Saka dito pinapakita nila yung kasama nila na matatapang, mga dati kong kasamahan. Pag nasa biyahe na, titiklop na. Pag nasa biyahe na, lalo na kung makainkwentro sila ng mga hindi ba ng mga kwanyan sa daan na yung magbabasa kanila. Nako, tiklop pa ang nila. Talagang nawawala yung tapang nila. Pero pagdating sa kasamahan nila, nako, lintik ang yabag. Yun nga yung kasabihan nila na maubos na ang kayamanan, wag lang ang yabang. Pero nga noon dyan naging kasamahan ko dati dito sa Almaray. Pati matanda, inahamon niya ng suntukan kasi daw siya, tawag dito, karatista daw siya. Marunod daw siya sa karate. Sa isip-isip ko lang noon, kung marunong ka sa karate, may alam ka, ba't mo pinagyayabang? Diba? Kung ako man ang kaharap mo, na alam kung marunong ka, ba't kita haharapin haharapin kita ng sport? Hindi trader rin kita. Ganun yun. Tapos nung naka-inkwentro rito sa Aljub sa parkinan, na inaano siya ng bado, doon tumiklop ang kanyang tapang, nawala ang kanyang tapang. Takot pala siya, may takot pala siya. Kala ko dati walang kinatatakutan. Yun, ay nakauwi na yun guys sa Pilipinas. Naka 2 years lang yata yun dito sa Almaray. Wala siyang naging ka-close dito sa Almaray, yung sinasabi ko na tao na yun. Dahil pero pinipili niya yung mga hinahamon niya. Ang hinahamon niya yung mga matatanda. Wala na rito, nag-exit na yun. Pag gano'n yung ugali mo, yung ugali ng isang tao, hanggat marunong ka umiwas, ikaw na lang ang kusa umiwas. Pero sa ganun ugali ng tao na yun, palaaway, wala mapapala yun, walang magiging ka-close yun sa kanyang katrabaho. Kasi pag pinagsabihan lang siya, away agad Kaya hindi maganda kausap yung mga ganun na tao. Kasi yung yung palasigaw na tao, away ang kanyan palabasan niya. Pero yung mahinahon na magsalita, kabutihan ng kanyang mapapala. Kaya dati kapag nagkukwentuhan na ng about sa lumalayas na lang. Dito sa daan na ito, napaka stricto ng rito ng police patrol. Kahit yung nag-overtake ka rito na isang truck lang, nasa lubong ka ng police patrol dyan sa kaliwa, paparahin ka kahit nandun sa gitna, nasa kabila sila.
Parahin ka nila. Tapos bababain driver, dadalhin mo sa kanya yung rehistro sa lisensya mo. Ganun kahigpit dito. Kaya yung ulo mo rito, kapag nag-overtake ka rito, parang wiper. Tingin sa parating sa harapan mo at tingin ka rito sa likod mo. Kita mo kung merong police patrol na parating. Para maganda, para sigurado ka, tignan mo kung may parating na mga sasakyan na maliliit na sasakyan sa bandang kaliwa. Saka tignan mo rin yung bumper, yung harapan ng sasakyan, saka yung ibabaw. Makikita mo yan kung pulis yung parating o mga yung mga private lang na mga sasakyan. Pero hindi mo rin maiwasan. Pero kasi meron din silang private car na ginagamit. Akala mo pang publikong sasakyan, yung pala pulis yung nasa loob. Makikita mo na lang na nagbe-blinker sila. Yung be-blinker yung ilaw dun sa harapan, saka dun sa windshield niya dun sa likod. Yung blinker ng ilaw na dun. Kaya lalo na dito sa amin na mga logistic transport, biyahe namin, hindi talaga maiwasan yung makamerahan, mahuli ng overtake kasi may running time kasi itong pangarga. Pero kung naman na, halimbawa pabalik ka na, galing ka na sa pag-deliveran, kahit na mag-slow moving ka na lang, yung normal na lang na tagpo kasi wala ka nang hahabulin, pwede ka na matulog sa daan. Basta yung produkto, may rating mo lang doon sa oras ng kanyang destination, ng time arrival niya. Kasi itong pangarga na to, ay bawa, pagbaba niyan mamayang gabi, kinabukasan, i-deliver niyan sa tindahan. Ganun po itong pangarga namin. Kaya merong running time to. Kailangan i-dispose nila kaagad yan. Pangarga natin nito guys, puro gatas to. Masarap kasi yung gatas na Almaray. Sa lahat ng gatas, masarap kasi yung kanilang pagtimpla sa gatas na Almaray. Pati yung mga juice, masarap din. Tinapay, palaman, sarap. Tapos yung powder na gatas na Almaray mahal. Kaso nga lang, may kamahalan. Pero masarap. Masarap yung kanilang produkto. Dito tayo sa Faid. Kita niyo itong guys, dito yung tulay. Akala mo Bermuda yung nasa gilid niya. Yan guys yung yung carpet yan na akala mo damo na Bermuda. Carpet yan guys. Maliwanas yung daan dito sa Kintam. Maluwag dito na sa mga banda rito. Kasi mangilan-ilan na lang yung natakbo rito ng mga
light vehicle. Tulad ng mga ganyan na kotse, ganyan. Pero karamihan na rito na nananagpo rito, mga cargo, mga transport truck. Hindi katulad doon sa Qasim na yun, yung Riyadh Qasim to Madina going Yambu to Jeddah bayon Rabig. Marami talagang sakyan doon kasi ang takbuhan ng mga tao doon labas na papuntang Makkah. Dito kasi sa daan na to, ano lang to, ang labas nitong daan na to, itong Buraida o simula Buraida, ang labas nito papuntang Hail, Tabuk, Aljo, Qurayat, Jordan, RR, Sakaka, Turaif, Afar al-Batin ang labas nito. Papuntang Afar al-Batin na paikot na yun, Rafa, yan, ito ang labas. Ito ang daan na to, ang labas ng daan na to. Kaya mapapansin nyo, maluwag. Walang sasakyan. Luwang. Wang lula, nadagdagan ko ng wang luwang. Ganito man, ang kalinis ng daan, tagpumpugi pa rin. Kasi mahirap na lalo ngayon, tag-init. Yan, ang aga-aga guys, 33 na yung 33.c yung init na naman sa labas. Temperature sa labas. Dito, at na malalayo yung mga kinukuha kong biyahe kasi tiwala ako rito sa sasakyan na ginagamit ko. Unang-una, brand new. Pangalawa, maganda gamitin. Saka wala ka pang alalahanin na magiging aberya nito sa daan. Maliban na lamang kung halimbawa hindi ka marunong gumamit doon sa palusong o sa palusong sa pakakyat, ang una-una kasi sa palusong kapag ito automatic ang kambyo nito, pag hindi ka nag-manual sa palusong at hindi ka nag-alalay, pag naka-automatic ka sa palusong na yan, ay sigurado bubulusog yun. Pag bulusog nun, pag nag-apply ka ng preno, kusang magluluger yan. Kaya doon na napuputol yung pambelt ng truck. Maliban na lang, pero kung halimbawa patag naman at naputol yung pambelt ng truck mo, isa lang ang cause nun, yung bearing adjuster nun. O kaya halimbawa nawala ng aircon, katulad nung naging aberya ko dati, nang nawala yung aircon ko, nag-stack up pala yung bearing ng aircon, kaya naputol yung pambelt. Sa man yun, sa man. Kasi ang man, isa lang ang pambelt niyan. Pero itong Volvo guys, dalawa yung pambelt nito. Ang magkahiwalay na pambelt nito, yung papunta sa alternator hanggang dun sa aircon niya. Aircon. Ay di, aircon pala. Ay yung yung alternator. Tapos yung aircon, magkasama yun. Tapos yung water pump niya, saka dun sa main pulley niya, sigunyal, yun yung magkasama. Kasi dalawa to dalawa yung nito. Dalawa yung pump belt nito.
Kaya kung halimbawa naputol yung pump belt na papunta doon sa alternator at saka dito sa aircon, pwede mo siyang itakbo kapag araw. Pero kapag gabi, hindi mo pwede itakbo yan. Kapag naputol yung pump belt na papuntang alternator, yung nagsusupply doon sa alternator, nagpapaikot doon sa alternator, sa aircon. Kasi kapag tinakbo mo sa gabi yun, syempre gagamit ka ng ilaw. Pag nalobat yung baterya mo, doon na magkukos na magluluko na yung computer box mo. Computer box ng truck mo. Pero kung araw, pwede mo pa itakbo hanggang doon sa safety lang na lugar na inyong pagparkinan. Kasi hindi naman yung mag-overheat eh. Dahil nagsisirculate yung supply ng tubig doon sa water pump. Kaya hindi, kahit putol yung pump belt na papunta doon yung nagsusupply doon sa alternator, pwede pa rin itakbo yun kasi dalawa yung pump belt nito. Na yung, basta hindi lang putol yung pump belt na nagpapaikot doon sa water pump sa main pulley sa kanya. Ganun yun guys. Pwede mo siya itakbo pero hanggang doon lang sa kung hanggang lang yung saan ng safety na lugar na pwede mong pagparkinan. Katulad ng gasolinahan. Nasa disyerto ka, syempre. Gaalangan ka din. Pero kung ang naputol talaga, yung pump belt na supply ng nagpapaikot doon sa water pump, saka doon sa LC, hindi mo talaga pwede itakbo yan. Talagang maghintay ka na rescue kung saan ka banda na sira. Ganun po yun guys. Kita niyo itong ating sinusundan guys. Dahil na yan na counter. Close band. Pero kita niyo yung karga niya sa ibabaw. Mas marami pa yung karga sa ibabaw kaysa sa loob niya. Ano yan? Yung nagsusupply yan sa mga tindahan. Kita nyo guys yung bahay na yan, mga kabahayan na yan. Para pareho yung kulay ng bahay, para pareho yung pintura, para pareho yung view ng bahay. Ang panalatandaan mo dyan sa bahay mo dyan, yung number ng bahay. Para pareho yung niya, yung unit, yung view. Disyerto na yan, napastulan nila ng mga kami. So kung saan ang biyahe nitong Almaray na to na nasa likod ko. Mayroon yung niya habol-habol din siya kung dumaretso ito dito sa direksyon ng aking daan, Purayat, Sakaka o kaya RR din ang deliver nito. Pero kung kumaliwa siya dyan, kumakyat dyan sa ibabaw na doon sa kabilang tulay niya, hindi dito sa tulay, ay papunta ng Tabuk yan o kaya Hail o kaya Alula.
Itong tulay na yan guys, tawiran lang yan ng mga camel. Ang mga kambing, tupa, camel, yan. Mga kabayo, ano mang hayop pang ano dyan, na tumawid dyan. Tapos yung maliit na mga sasakyan, yan, mag-U-turn dyan, pwede, bawal ang truck dyan. Kita nyo mataas, bawal mag-U-turn ng truck dyan. Pag nag-U-turn ka dyan sa ibabaw ng truck, sigurado, uli balkon. Yan, pinagbigyan natin yan guys kasi umovertake, nagsasanyas eh. Ganyan kakitid ng utak niyan, mga driver na yan. Kahit hindi kaya ng makina nila, parehas lang kami ng takbo yan ng speed 90. Kaso, pilit niya na mauna siya. Parang bang ano, pinapasikatan niya ako. Eh samantala yung mga yan yung mga driver na mga yan kumbaga yung bayad sa amin ng division namin sa trip na ito ay kalahati lang sa kanila. Kaya akala mo kumpanya magbabayad sa violation niya. Oy! Nagawa ko na yan, napanood ko na yan. Ikaw nga si driver na Sri Lanka, napanood ko na yan. Kaya wag mo akong pasikatan. Dahil yung trip ninyo mababa. Napakaliit ng mga trip ninyo, tapos kung mag-overtake ka, akala mo wagas. Kapanood ko na yan, huwag mo akong pasikatan. Dahil sa trip namin, sa biyasa bahay sa amin, sa trip money namin, wala kayo sakaling kinan sa amin. Kaya huwag mo akong pasikatan. Napanood ko na yan, boy! Boy, napanood ko na yan, boy! Huwag mong pasikatan si Kuya Agusting Adventure sapagkat papunta ka pa lang ay napanood ko na yan.
umakyat dyan, kumanan dyan sa tulay na yan, papunta ng Highland o kaya Tabuk, Alula. Tagos ng daan na yan, yung mga tulay na yan. Kaya, sabi ko na eh, papunta ng Highland to eh. Kumanan siya eh. Kumanan siya eh. Papunta ng Highland. Kaya, Tabuk, Alula, biyahe. Kaya hataw siya kasi nakatulog yun guys kanina. Yan yung katabi ko kanina natulog. Kung hindi ko pa binusinahan yun, hindi pa nagising yun doon sa pinarkinan. Ngayon late na siguro kaya hataw siya. Late na siguro sa kanyang pagdeliveran. Kaya panayandiin niya na sa sinilya doon. Dahil sila guys, kapag na-late sila yan sa pag-deliveran, sasabunin sila. At hindi lang yan, aanawan pa sila. Amantala kami, kasi kami, rental lang kami sa kanila. Kami, kapag sinabihan kami na bakit late, mga tiran kami, tapos na. Sabihin lang namin, kung ayaw nyo sa amin, ditanggalin ninyo kami, ginagano lang namin sila. Pero, ayaw naman nila. Kaya sabi nila, na-accept naman nila, ginagawa nila ng paraan yung mga report para magkaroon sila ng report na ibabatubot sa amin. Pero isa lang sinasabi namin sa kanila, kung ayaw nyo na sa amin, itanggalin ninyo kami, ginagawa nila namin. Pero hindi naman nila matanggal kasi kailangan na nila ng driver dahil yung mga driver nila na nagbabakasyon, wala nang bumabalik, kaya nauubos yung mga driver niyan, yung mga CPP na to, yung finished product na to ng gatas. Ang mga driver nila yan, napakarami dati ng driver ng mga yan, kaso maraming bagong dating, pero kapag nakapakasyon na sila, wala na, hindi na bumabalik. Kasi nga, pinapatay sila sa biyahe, talagang binubugbog yung katawan nila sa biyahe sa running time, kaya yung iba, naka-isang taon lang, hindi na bumabalik. Kaya nagre-rental sila sa amin, sa division namin. Ayan guys, yung karipal ng ng almaray sa negosyo. Yung nadik na to. Gatas din 'yan. Gatas din yung niyan, yung produkto niyan. Nadik. Kagandahan dito guys sa biyahe na sa na to, sa daan na to, na papunta na itong Buraida Hail to Aljo. Meron silang ginagawang parkinan dito. Ayan, dire-relevate na. Parkinan ng mga truck yan. Mga sasakyan. Ganyan sana yung gagawin doon sa biyaheng sa daan ng Riyadh to Jeddah.
Meron sanang ganyan na i-renovate nila na ganyan na parkingan ng mga truck. Eh doon wala kaya yung mga kwan dyan na kamali ka lang ng pagparkinan doon, huli ka balbot. So guys, maraming salamat sa inyong panunod sa aking upload na video. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. God bless you all. Please share and subscribe my channel. Thank you so much. God bless you all.